Senator Rodante Marcoleta dinalaw ni Vice President Sara Duterte sa PNP-GH. Na nakabantay sa labas ng Senado, binawasan ng NCRPO. Yes, I can confirm na darating si Vice President Sara Duterte in a few minutes, but she will only be here for a meeting with the defense team. Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ang ilang bagay-bagay, but she will not be attending the hearing, the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi, that's why she's here in Manila, and she will have to proceed to her engagements after our meeting. Good morning. Pasensya na kayo. Talagang pinagbabawalan kami ng Senate Media Relations na magpa-interview kasi talaga sa hallway. So, nahihirapan ako when nasa hallway kayo, baka maisip nyo na suplado ako, hindi ko sinasagot yung mga tanong. It's not that I don't want to, it's just that I've been reminded already, I think it's for the third time this morning that I shouldn't be doing what I'm doing, that I'm responding to the hallway because we want, in fairness to the Senate, they just want everything to be orderly. And I really thank the Senate for helping us with that. Hi, Vice! Ay, go! Down, camera! How are you compared to Slavilan? Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hello, ma'am! Hi, ma'am! Good morning, ma'am! Good morning! Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Condolence, Thank you po. Thank you po. Ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Medya ng umaga kanina nang dumating sa PNP General Hospital. Itong si Vice President Sara Duterte para dalawin si Senator Rodante Marcoleta. Isang oras lamang nagtagal ang pangalawang Pangulo at umalis din ito bandang alas 8:30 ng umaga. Ayon naman kay PNP-GH Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani na isa ring nephrologist nasa maayos namang kondisyon si Senator Marcoleta, maliban na lamang sa idinadaing na pananakit ng dibdib at batok. Fluctuating din aniya ang blood pressure dito na nagre-range sa 130 to 140 over 80 to 100. Nagsalita sa publiko sa pambihirang pagkakataon si Associate Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan upang linawin ang paninindigan ng hukuman sa gitna ng matinding interes ng publiko sa kasong plunder na kinakaharap nila Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang kapwa nila mga akusado. Ayon kay Associate Justice Miranda, kinakailangan na magsalita ng korte upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at maipaunawa ang wastong proseso hinggil sa proseso ng batas. Like the one the country finds itself in, hates an information vacuum. Ayaw na ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up,
then someone else will fill the information vacuum. Hindi lamang public funds o pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan pagdating sa kasong plunder. Ito ang tugon ng DOJ kaugnay ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Department of Justice to DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. Malinaw ito sa Republic Act 7080 o Plunder Law. Anya ang pinag-uusapan ay ill-gotten wealth na tinanggap ng public official at hindi kailangan na public funds. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder. Sinabi pa ng senador, handa siyang sumunod sa lahat ng proseso kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Ibinaba na ng NCRPO ang bilang ng mga pulis na nakabantay sa labas ng Senado dahil sa hindi na rin anila masyado ang inaasahang kilos protesta na gaganapin ngayong araw. Sa panayam kahapon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, sinabi nito na patuloy ang kanilang ginagawang assessments maging sa labas ng Senado. Tax returns, no? Samantala, itinuturing naman ng prosekusyon na tagumpay ang pag-uumpisa ng impeachment trial kay VP Duterte. Ito ay dahil sa wakas, mailalatag na ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng matitinding aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. As a matter of fact, we are very much happy because impeachment is happening now. The impeachment trial is happening now. That is the most important part of what happened. We were able to witness na nangyayari na kung ano ang mandato ng Constitution. And we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already. Para sa araw na ito, pangungunahan naman ni House Prosecution Panel Member at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban kay VP Duterte sa article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Hindi obligadong dumalo ng personal si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial niya sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, sapat na ang presensya ng kanyang mga abogado na kumakatawan sa kanyang depensa. Nilinaw kahapon ng Senate Impeachment Court na walang legal na obligasyon ng pangalawang Pangulo na pisikal na humarap sa Senado para sa kanyang paglilitis. Paliwanag ni Attorney Tongol, karapatan ito ng Vice Presidente base sa konstitusyon, kaya naman hindi siya maaaring piliting dumalo. Tama po. Cannot be compelled to attend. One, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin nung answer niya po na final. Iminungkahi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte na kung maaari ay sumulat ang Senado sa Sandigan Bayan upang hilingin na payagang makadalo at makasubaybay sa impeachment trial sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng batas. The Chair notes the comments and requests of Senator Judge Cayetano and will consult the senator judges regarding this matter and shall coordinate with his office with respect to his requests pertaining to Senators Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta, including whether or not we will enlist the comment on and position of the parties to this case. So ordered.